بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبتي في الله، طلابنا الفضلاء والفضيلات، طالبات الفضيلة, ngayon po ay nasa tayo? Ngayon po ay nasa al-af'al al-thalatha wa bina'ul fi'lil madi, insyaallah po. Ito po yung topic natin ngayon. Natapos na natin po yung mga alamatul i'rab at ang mga al-mu'arabatu bil harakat wal bil huruf. Ngayon papasok tayo sa mga uri ng fi'il at ang mga hukom ng fi'il. Opo. So, al-af'al thalatha, yung tatlong uri ng fi'il, naam, madin, pangalawa, mudari', pangatlo ay amr. Okay? Ito po yung tatlong fi'il natin. No? Ito po yung tatlong fi'il natin. Itong madin o kaya al-madi, tumutukoy ito sa ano po yun? Mada. Mada. Ibig sabihin ng mada ay lumipas. Fi'lun dalla ala husulil amali qabla zaman at-takallum. Okay? Ito yung gawa na nangyari bago pa magsalita. Ang fi'lul mudari', ito yung fi'il na tumutukoy sa kasalukuyan o kaya sa hinaharap. Fi'lun na tumutukoy sa kasalukuyan at sa hinaharap. Opo. Habang ang fi'lu amrin o kaya ang fi'lul amr ay tumutukoy ito sa talab. Talab o kaya nahi. No? Pag-request o pagbabawal. Okay? So, yan po yung fi'lu amrin. Itong fi'lu madin, mga kapatid, itong fi'lu madin, mabniyun daiman. Itong fi'lu madin, mabniyun daiman. Habang itong fi'lun mudari'un ay marfu'un. Ang kanyang asal sa kanyang i'rab ay marfu'un bid-damma kapag ang fi'lun mudari' ay nagsimula doon sa hamza, nun, ya, at sa kata, and then walang nakadugtong dito na damir. Yan ay marfu'un bid-damma. Ang damma na ito ay zahira o kaya muqaddara. Habang ito naman, fi'lu amrin, ito ay majzumun. Majzum. Okay? Naam. Majzumun o kaya mabniyun. Opo, mabniyun pala. Itong fi'lu amrin, siya ay palaging mabniyun. Naam. Opo. Yan. Sabi niya, opo, majzumun nga yung fi'lu amrin. Okay?
Opo. Mabniyun o kaya majzumun. No? O mabniyun ala ma yujzamu bihi. Sinasabi ito ng mga ulama ng nahwu na mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Okay? Ipapaliwanag po natin yan sa susunod na mga video natin. No? Ipapaliwanag po natin yan. Ngunit, mga kapatid, bago tayo magsisimula sa bina'ul fi'lil madi, ay i-share nyo po muna ang aming video. I-like at anyayahan ang inyong mga kasama, kapatid, kakilala na manood upang magkaroon naman sila ng konting kaalaman tungkol sa nahwu. Opo. Kung meron po kayong katanungan, ahlan po sa mga nanonood. Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment below at sasagutin po natin yan. Inshallah. Okay. So, dumako tayo sa fi'lu madin. Dumako tayo sa hukom ng fi'lu madin. Mamayang gabi meron tayong pasok, inshallah. Gabi ng Yawm Thulatha. Okay? Meron tayong pasok mamaya. Pag-uusapan natin ang fi'lu mudari'. Inshallah. Okay. Ngayon, pag-usapan natin ang bina ng fi'lu madin. Ang fi'lu madin, mga kapatid, bago natin pag-uusapan ang bina, ang fi'lu madin, ito po ay nahahati sa dalawa. Pasukan natin kunti ng sarf. Meron tayong tinatawag na lazim, at tinatawag natin muta'addi. Opo. Yung fi'lun lazimun, na'am, yan po ay uri ng fi'lu ng fi'il. No? Uri pala ng fi'il, hindi uri lamang ng fi'lu madin. Okay? Na'am. Okay. Yung tatlong fi'il, mudari, at saka amr, no? Nasa dalawang uri lamang sila. Lazim, muta'addi. Itong lazim, ito po yung fi'lun na hindi siya nangangailangan ng maf'ulun bihi. Katulad ng jalasa. Jalasa, yajlisu, ijlis. Jalasa, yajlisu, ijlis. Okay? Itong fi'il na ito, tinatawag ito na fi'lun lazimun. Bakit po? Kasi pag ginamit natin siya sa sentence, hindi po siya nangangailangan ng maf'ulun bihi. Ibig sabihin ng maf'ulun bihi, yung tinatamaan ng gawa o kaya sa kanya ginawa ang gawa. Halimbawa, no? Jalasa Ahmadu ala kursi. Okay? Jalasa Ahmadu ala kursi yi. Dito, gumamit tayo ng ala. Al kursi yi.
hindi tayo gumamit ng maf'ulun bihi. Okay? Na kahit wala ito, sapat na para maintindihan natin ang kalima. At hindi na tayo nangangailangan pa ng paliwanag. Jalasa Ahmadu, umupo si Ahmad. Okay? Ngunit ang sinabi natin alal kursi, nalaman natin kung saan siya umupo. No? So ganito po yung lazim. Wala siyang maf'ulun bihi. Pero ang kanyang ginamit ay harfu jar at saka ismun majrur. Ala at ang al-kursi. Ito po ay harfu jarrin at saka ismun majrur muta'alliqani bi fi'l jalasa. Okay? Itong pangalawa, muta'addi, ito yung fi'il na nangangailangan ng maf'ulun bihi. Siya yung fi'il na nangangailangan ng maf'ulun bihi. Katulad ng daraba, Ahmadu, al-kalba. Okay? Kalba. So tingnan niyo po ang kaibahan nila. Yung muta'addi, hindi siya gumamit ng ala al-kursi. Hindi siya gumamit ng harfu ismun majrur at harfu jar at saka ismun majrur. Pero ang kanyang ginamit ay diretso isim. So ito ay tinatawag na maf'ulun bihi. Ibig sabihin ng maf'ulun bihi, maf'ul, sa kanya ginawa ang gawa. Pinalo ni Ahmad ang aso. So yung aso, siya yung maf'ulun bihi kasi siya ang pinalo. Okay? So ito po yung uri lamang ng fi'il, no? Lazim at saka muta'addi. Okay. Ngayon, pag-uusapan natin ang uri ng fi'lu madin. Uri ng fi'lu madin. Opo, marami tayong uri ng fi'lu madin. Mayroong tinatawag na ahlan, ukhti Hasniya, kalim. Masyaallah. Yung karim naging kalim. No? Pwede rin po yung kalim, no? Kalim mula sa salitang kalam. Pero alam ko karim ito. Okay. Meron din pong uri ng fi'lu madin na tinatawag natin na mujarrad. Mujarradun at saka mazid. Okay? Mazid. Mujarrad at saka mazid. Uri ng fi'lu madin. Natapik po natin ito sa sarf. Kung sino po sa inyo ang nakapag-aral ng sarf, no? Natapik po natin yan sa sarf. Opo. Sabi niya, ang fi'lun mujarrad, sabi niya, ito ay fi'il na asli ang kanyang mga haraka. Opo. Ibig sabihin po ng fi'lu madin mujarrad, nangangahulugan po ito na ang kanyang mga haraka ay puro original at walang dagdag. Walang mazid. No? Hindi siya zaida. Halimbawa, kalima na, fi'lu na daraba. Meron tayong harf dad, harf ra, at saka harf ba. Okay?
So, itong harf dad, ra at saka ba, tinatawag yan na mujarrad. Original. No, hindi dagdag lamang. Okay? Hindi dagdag lamang. Pero itong mazid, ito yung nakakadagdag. Okay? So, ang daraba mula sa fa, a, la. Diba? So, ito po yung kanyang linya. No? Ito po yung kanyang linya. Okay? Para malaman nyo po. So, yan po yung ating tawag dito. So, daraba, fa'ala. Tignan nyo po. Ngayon, malalaman natin na mujarrad ito, itong daraba, dahil ang dad ay mula sa fa, ang ra ay mula sa ain, ang ba ay mula sa lam. Okay? Yan po yung mujarrad. Katulad ng radda. Radda. Pagit naman ang sulat kamay natin ito. Okay, radda. Itong radda mula sa fi'il na radada. Okay? Radada. Okay? Radda. Radda. So double po yung dal. Tinanggal lamang natin ito at naglagay tayo ng tashdid. Na? Ganun po yan. Okay. Mag-aral po kayo ng luga. Mga kapatid, mag-aral po kayo ng luga. Huwag po kayong, mashallah, Ukhti Aisha bint Musa. Mag-aral po kayo ng luga. Huwag po kayong tawag dito. Huwag po kayong huminto lamang or focus lamang sa tajwid. Dapat bago kayo nag-aral ng tajwid, napag-aralan nyo muna yung mga ganito. No? Yung sarf at saka nahu. Para malaman nyo yung mga asal ng kalima. Mga origin ng kalima. Okay? So, paano natin mahahatulan na ang fi'il ay mazid? No? Paano natin siya mahahatulan? Ito pa yung fi'il na ito ay mazid. Sabi niya mujarrad. Pagdating sa mazid, paano? Halimbawa, ang fi'il natin ay dara ba. Diba? So, mujarrad po yan. Pero kapag ginawa natin siyang daraba, tasdid na yung ra, kaya muda'af, tinatawag na muda'af, no? Ang isang ra dito ay mazid. Kaya pumasok siya sa mazid rubai. O kaya mazid biharf wahid. Tinatawag siya na mazid. Nadagdagan ng isang litra. Okay po? Yun po yung uri ng fi'lu madin. May mujarrad, mayroong mazid. Okay? Kapag ginawa natin yan ng daraba, nagdagdag tayo ng alif. Mazid biharf mula sa fi'il na fa'ala. Diba? Fa'ala, daraba. Ito yung kanyang wazn. Ito yung kanyang wazn o kaya timbangan, sukatan niya, measure niya. Okay? So, sa sarf po natin ito na mapag-aaralan, pinapasok lamang natin dito para malaman natin na ito palang fi'lu madin pala. Mayroon pa itong mujarrad at mayroong mazid. Okay? Naam. And then, sa tasrif, ang fi'lu madin ay nahati rin sa dalawa. No? Sa tasrif. Nahati rin yung fi'lu madin sa dalawa. Mayroon tayong tinatawag na jamid. No? Jamidun at mutasarrifun.
yung jamid. Ito po yung fi'lu madin na hindi siya nagkakaroon ng fi'lun mudari at saka amr. Katulad ng laysa. Laysa. Ang laysa ay fi'il. Bakit? Kapag muannath ang nakalagay dito, maglalagay tayo ng ta ng ganyan, laysa. Tanda lamang na ito ay fi'il. Katulad ng bi'sa. Katulad ng bi'sa. At saka ni'ma. No? Yan po ay mga fi'il madin na jamid. Wala siyang fi'lun mudari. At wala rin siyang fi'lun amr. Okay? Ito namang mutasarrif. Ito namang mutasarrif, nahati ito sa dalawa. Tam at naqis. Ano po yung tam? Kumplito ang kanyang sarf. Mayroon siyang fi'l madin, mayroon siyang fi'l mudari, at mayroon siyang fi'l amrin. Habang ang naqis, maaring mayroon siyang fi'l madin at fi'l mudari lamang. At wala na siyang fi'l amrin. O kaya maaring siya ay fi'l amrin lamang. At wala na siyang madi at saka amr. Okay, mudari. No? So yan po yung uri ng fi'il. Okay. Dadaanan-daanan lamang natin ito kasi hindi pa naman ito topic natin. Ngayon, ang fi'lu madin kapatid, mayroon tayong dalawa. Thulathi meron tayong tinatawag na mujarrad thulathi at saka mujarrad rubai. Okay? Ano ibig sabihin nito? Yung 3 letters niya ay puro original. Ito namang rubai, ibig sabihin, yan ang fi'lu madin na 4 siya na letra. At hindi siya nanggaling sa 3 letra. Katulad ng zal, zala. 1, 2, 3, 4. Diba? 4 na letra. So nangangahulugan na itong zalzala ay hindi siya mula sa fi'lu madin mujarrad thulathi. Bagkus siya ay original. Kaya tinawag siya na rubai, mujarrad rubai. Okay po? Aralan niyo po sa sarf. Bumalik po tayo sa sarf inshallah. Meron tayong tinatawag na sarful kafi. Maganda po yun na aklat. Hanapin niyo po yun sa mga library. At kung may pira kayo, bilihin niyo po. Na, napakaganda po nun kasi hindi kayo malilito. Okay. Meron tayo, mashallah. Meron tayong dalawang nanonood, mashallah. Syukran sa mga nanonood. Okay. Bina ng fi'lu madin. Ang fi'lu madin ay mayroong 3 bina. Meron siyang 3 bina. Yubna ala al-fath. Pangalawa, yubna ala sukun, ala dammi. Unahin natin yung dammi. Dammi. Pangatlo, yubna ala sukun. Okay? Sukun. So ito po yung bina ng fi'lu madin. 3 lamang, wala nang pang-4. Una, mabniyun ala al-fathi. Pangalawa, mabniyun ala dammi. Pangatlo, mabniyun ala sukun. Tingnan niyo po, mabniyun ala al-fathi. Hindi po pwedeng mabniyun ala al-fatha o kaya fathati.
mali po yung fathati. Pag mabni, fathi. Mabni yun ala dammi at hindi dammati. Mabni yun ala sukun. Paano magkaroon ng mabni yun ala fath ang fi'lu madin? Okay? Mabni yun ala fath kapag wala nakadugtong sa fi'lu madin. Katulad ng daraba. So yung ba, fatha, kaya mabniyun alal fatha, al-fathi. Okay? Itong fathi na ito, itong haraka na fatha na ito, minsan muqaddara, minsan zahira. Kaya ito, dahil hayag siya, tinatawag yan na mabniyun alal fathil al-zahir. Pero kapag ang fatha natin ay hindi hayag, hindi nakita, hindi nababasa, tinatawag yun na mabniyun alal fathil muqaddar. Katulad ng da'a. So saan yung fatha sa alif? Wala. Kaya fi'lu madin mabniyun alal fathi al muqaddari. Samantala dito, mabniyun alal fathi al zahiri. Okay? So dalawa po yan ha. Zahir at saka muqaddar. No? Pwede nyo lagyan ng alif lam diyan at pwede rin hindi. No? Kung may alif lam itong fathi, may alif lam din ito. Pero pag walang alif lam ito, huwag nyo rin lagyan ng alif lam ito. Okay. Sabi niya, at kapag ang ating fi'lu madin ay nadugtungan ng ta'ut ta'nith as-sakinah. Darabat. Dahil ang ta na ito ay sakin na la mahalla lahu min al-i'rab, ang ba ay nagtatapos pa rin sa fatha, kaya siya pa rin ay mabniyun ala al-fathil muqaddar. Paano yung ganito? Paano yun? Da'at. Nawala na yung alif. Ganun pa rin. Mabniyun ala al-fathil muqaddar. Saan na yung alif? Tinanggal kasi wala siyang haraka at paano mababasa, di ba? Okay? Kapag ilalagay pa natin yung alif, paano na? Hindi na da'at, kundi da'at. Okay? Kaya tinanggal yung alif. Hindi po yan iltika o sakinain ha? Okay. So, ito yung mabniyun ala al-fathi al-zahir o kaya muqaddar. No? Paano kung, sabi niya, pangatlo kapag ang nakadugtong ay aliful ithnain. Dara, ba, mabniyun ala al-fathi pa rin. Pag mayroong pambabae na dalawa, dara, bata. Okay? Ganyan? Sorry. Ganyan? Pero mabniyun ala al-fathi pa rin siya. Dito tayo na fatha at hindi dito. Ito naman, da'at, maging da'ata. Okay? Kung pambabae na dalawa. Da'ata. Okay? Ito po yung mabniyun ala al-fathi. No? So, ang ating fi'lu madin mabniyun ala al-fathi kapag walang nakadugtong sa kanya sa huli. O kaya kapag ang nakadugtong sa kanya ay ta'ut ta'nith as-sakinah lamang. Okay po? O kaya ang nakadugtong sa kanya ay aliful ithnain. Pang-apat, isasali na lang natin, no? Kapag ang nakadugtong sa kanya ay yung darabana. Yung na ay tinatawag na damirun lil
tawag dito? Damirun lil maf'ul. Damirun lil maf'ul. Maf'ulun bihi. Okay? Maf'ul. Damirun lil maf'ulun bihi. Okay? Kapag ang nadugtong sa kanya ay na, daraba na, khalaqa na. Okay? So mabniyun ala al-fathi pa rin siya. Okay? So yan po yung mabniyun ala al-fathi. Tandaan natin na yung fatha sa fi'lu madin, minsan siya ay hayag at minsan naman siya ay muqaddar. Yan, depende sa uri ng ating fi'lu madin. Titingnan natin kung mayroon pa bang, mashallah, may nanonood din, ay may watching. Sino pa yung nagwa-watching? Wala na? Okay. No problem. Na? Wala akong problema. Okay. Manonood yan sila mamaya. Isusunod natin ang mabniyun ala dammi. Ang fi'lu madin mabniyun ala dammi lamang siya sa isang sitwasyon. Kapag ito ay nadugtungan ng wawul jama'ah. Kapag ang nakadugtong sa kanya ay wawul jama'ah. Dito tayo. Halimbawa, darabu. Okay? Darabu. Okay po? So, mabniyun ala dammi. Saan yung dammi? Ito. No? Dahil sa wawul jama'ah. Mabniyun ala dammi dahil sa wawul jama'ah. Ang wawul jama'ah na ito ay siya yung fa'il. Al-wawu damirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. So, brother, paano yung mga fi'il na ganito? Asu, asaw. Asaw. Paano yan? Ang ganitong fi'il ay fi'lu madin mabniyun ala dammil muqaddar. Mabniyun ala dammil muqaddar. Tinanggal yung isang waw. Kasi ang waw na ito, wawul jama'ah na ito. Okay? Parang ganito yung original niya. Okay? Asawu. Ganyan ang kanyang original. Naam. Okay, so mabniyun ala dammil muqaddar. Kasi tinanggal yung isang waw para hindi mahirapan sa pagbigkas yung mga Arabo. Okay? Sino po yung nakikipagdebate tungkol sa iltikaus sakinain dito? No? Asawur Rasul. Asawu ar-Rasul. Sabi niya, bakit daw may iltika? Dama naman daw yung waw. Mali po kayo, brother. No? Mali po kayo. Kasi mayroong waw dito na ganyan po yan. Tinanggal lamang sa wikang Arabic, tinatanggal po yan. Dahil ang Quran ay bumaba sa wikang Arabic at sa mga taong Arabo, kaya naman munasib sa mga taong Arabo ang salita sa Quran. Si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pag mayroon siyang hindi naiintindihan sa Quran, pumupunta siya sa mga badiya. Pumupunta siya, pag napunta siya sa badiya, nagtatanong, anong kahulugan nito? May mga Arabong alam ang kahulugan nun. Okay? So yung Quran ay bumaba sa wikang Arabic. Kaya mag-aral po tayo ng wikang Arabic. Asaw ar-Rasul. So, itong dito, patha po yan, yung sad. Sukun po itong waw. No? Sukun po yung waw na yan.
Ginawa lamang damma dahil mayroong ito. Okay, inshallah next na topic ko yung ismul mausul na alladhi at saka allati. Papaliwanag natin yan para matigil si brother. Kasi ngayon, minisis na naman niya ako. Yani, inshallah magpapaliwanag tayo sa ismul mausul na alladhi at saka allati, no? Ladhi at saka lati. No? Mayroong alif lam, mayroong alif lam, no? Papaliwanag ko po yan. Huwag po kayong mag-alala. Okay. So, ang fi'lu madin, pangalawang uri ang kanyang bina ay mabniyun o kaya yubna ala dammi o kaya mabniyun ala dammi kapag ito ay nadugtungan ng wawul jama'a. Katulad sa ating napag-aralan noong nakaraang gabi. Okay. Yan po yung ating pangalawa. Pangatlo ay mabniyun ala sukun. No? Mabniyun ala sukun. Ang ating fi'lu madin ay nagiging mabniyun ala sukun sa mga sitwasyon. Okay? Una, kapag ito ay nadugtungan ng damirun mutakallim. No? Una yun, damirun mutakallim. Halimbawa, darab tu. So itong tu, damirun mutakallim yan. At yung na, darab na. Darab na. No? Darab na. Okay? So damirun mutakallim po yan. Iba yung kanina, sinabi ko kanina na maf'ulun bihi po yun eh. Pero dito, fa'il. No? Damirun fa'ilun mutakallim. Okay? Darab na. So yan, ganyan po. Darab na. Opo? Kapag ang fi'lu madin ay nadugtungan ng ta o kaya na damirun lil mutakallim, tinatawag ito na mabniyun ala sukun. Pangalawa, kapag nadugtungan ang fi'lu madin ng damirun lil mukhatab, katulad ng darab ta, o kaya ti, o kaya tuma, o kaya tunna, tinatawag yan na damirul mukhatab. Ta, ti, tuma, tunna, tinatawag yan na damirul mukhatab. No? So, mabniyun ala sukun pa rin siya. Pangatlo, kapag ang ating fi'lu madin ay nadugtungan ng darab na. No? Darab na. Ano po itong na ito? Tinatawag po yan na nunun niswa. Okay, tinatawag po yan na nunun niswa. Darab na. Ang nunun niswati, mabniyin ala al-fathi, fi mahalli raf'i fa'il. Daraba, darabna, daraba fi'l madi mabniyun ala sukun liittisalihi bi nunin niswa. Okay? So yun po yung ating bina ng ating fi'lu madin, no? Bina ng fi'lu madin. Ulitin ko po, ng fi'lu madin natin ay nasa tatlong uri lamang ng bina. Okay? Nasa tatlong uri lamang ng bina, no? Ito ay mabniyun ala al-fathi. At ang mabniyun ala al-fathi ay nahati sa dalawa, zahir at saka muqaddar. Ito ay mabniyun ala dammi, pangalawa. At itong dammi na ito ay nahati rin sa dalawa. Mabniyun at saka zahir at saka muqaddar. Pangatlo, mabniyun ala sukun. No? Mabniyun ala sukun kapag ito ay nadugtungan ng yun nga, yung sinabi ko kanina na damirun mukhatab at saka damirun lil gaib.
Okay? Paano yung mga ano? Halimbawa, da'a. Da'a. Nadugtungan ng ta. Nadugtungan ng ta. Okay? Da'a, nadugtungan ng ta. Plus ta. Ano mangyayari? Magiging da'aw ta. Okay? Da'aw ta. So, fi'lu madhi, mabniyun ala sukun pa rin siya. No? Da'aw ta. Da'aw tu. Okay? Okay po? Okay. So, ganyan po, no? Pag, tingnan nyo po ha, baka malito po kayo dito. Pag da'aw ta, da'aw na, da'aw ta, da'aw na, o kaya da'aw tu. Itong dalawa na ito, ang fi'lu madin dito ay fi'lu madin. Okay? Fi'lu madin mabniyun ala al-fathil muqaddar. Hurrika bil kasrah, bil sukun lil munasabah. Okay? Pag sinabi natin da'awtu, da'awta, mukhatab, so dito naman fi'lu madin mabniyun ala sukun. Babalik tayo sa kaida natin kanina. Okay? Mabniyun ala sukun. Okay po? So, kapag meron po kayong hindi naintindihan, ay mag-comment lamang po kayo sa ibaba nito, kaya mag-message kayo sa ating group chat, no? Upang ating maipaliwanag ang tungkol sa bina ng fi'lu madin. Inshallah, ang isusunod natin na topic ay ang i'rab ng fi'lul mudari. At kailan ito magiging mabniyun. No? Yan po yung susunod natin na video. Ang tabayanan niyo po. At huwag niyo pong kaligtaan mag-like, mag-subscribe sa aming mag-like at